Ngayon na meron ng mga public documents na nagbe-verifika ng cause of death ni Mr. Paulo Tantoco, it becomes imperative for the palace to explain and to give clarity dito sa mga pangyayaring ito. Masyado nang na-hound ang palasyo ng issue tungkol sa paggamit ng illegal na droga. And doon sa pinublish na document na ni Mr. Bobby Tiglao, sinasabi doon na isa sa mga companion si First Lady Lisa Araneta Marcos, at merong involvement, merong mention ng cocaine doon, na kung saan nakita nung first responder na merong mga cocaine sa lamesa at sa sahig na nakita. It has to be explained. It has to be explained. Walang lusot dito ang palasyo. Kailangan nila magpaliwanag. Kailangan magpaliwanag ng First Lady. And this is something that we cannot just forgo. Ma'am Joey, ang pag-uusapan natin ngayon, itong tanong namin sa aming mga kababayan, sa ating mga kababayan, kung dapat bang maglabas ng pahayag si First Lady Lisa Marcos kung anong nalalaman niya sa nangyaring cocaine overdose nga kay Ruston's heir Paulo Tantoco. At ang alam natin na may mga ulat, sabi mga ni Attorney Harry Roque, nakita niya doon sa report ng pulis sa Amerika na kasama sa iisang kwarto ang First Lady. Pero yan naman ay biniberipika pa natin. Ma'am Joey, ano bang masasabi mo tungkol sa issue ito? Sir Jade, siguro po ang kailangan gawin ng ating First Lady ay magbigay po ng more than just a pahayag. Kasi marami pong layers itong insidente na ito eh. Yung pong ating First Lady kasama ang kanyang entourage ay nandun sa Amerika noong mga panahon na yon para sa isang event na related sa MIFF event. And I think this is something that is funded by the government. So therefore, ang kailangan gawin dito ng First Lady ay hindi lang simpleng pahayag. Kailangan nilang magpaliwanag. Kailangan nilang i-report ang detalye ng kanilang mga gawain. Simula nung nandun sila sa California hanggang sa mangyari itong insidente, hanggang sa makauwi ang First Lady, dapat all accounted for. Marami nang naglalabasan ngayon ng mga dokumento at yun nga, kahapon may pinublish si Sir Bobby Tiglao na dokumento in reaction to the Public Disclosure Act ng State of California, kung saan dinisclose sa isang letter ng isang requesting party yung inclusion ng police report. At ang talagang nakakabahalang parte noong report na yon ay sinabi na si First Lady Lisa Araneta Marcos kasama ang dalawa pang individual ay companion ni Paulo Tantoco, na kung saan ang impression ng police report doon ay siya ay na-overdose. Nitong nakaraang linggo, nakumpirma through public documents din na talagang namatay itong si Paulo Tantoco dahil sa overdose. At siya ay kinikilala na parte ng entourage ni First Lady Lisa Marcos. So maraming mga katanungan hindi lang kailangan talagang magpaliwanag ng palasyo ukol dito kasi masyado ng maraming tanong, masyado ng maraming mga pangyayari marami ng pangyayari na during March 8, kasama na yung pagkidnap kay PRRD at kasama na yung mga kalituhan tungkol sa nasaan ba si Lisa Marcos during the interim. At ngayon nga na nakumpirma yung totoong kalagayan ng pagkamatay ni Paulo Tantoco, maraming dapat i-clarify ang palasyo. Na-misled rin yung public tungkol doon sa mga photos na inilalagay sa social media account ng First Lady na
layer ito, Sir Admar, Sir Jade. Tingin ko kung magkakaroon sila ng pahayag, ito ay dapat isang paliwanag na magre-report ng buong pangyayari simula nung March 8 hanggang ngayon. Oo. Yung video ba ng party kasama nga si FL Marcos bago namatay itong si Paulo Tantoco dahil nga sa cocaine overdose, ay legit iyon para sa iyo, Ma'am Joey, yung nakikita mong kumakalat ngayon sa social media? Sir, kasi po yung video na yon na kumakalat ay naipost din sa social media where the First Lady is wearing the same dress. At yung mga picture na kumakalat ay March 7, 2025. So, hindi madaling isurmise na yung video na yon na kung saan sila ay nagkakasayahan ay nangyari night before ng ng disaster. Opo. Ano naman ang masasabi mo ng pagtanggi ng palasyo ng Malacanang o ni Jose Claire Castro na magkomento hinggil nga doon sa ulat na overdose sa cocaine ang dahilan ng pagkamatay ni Tantoco, isa sa mga kasama nga doon sa entourage nga na banggit mo ni First Lady sa MIFF event? Sir Jade, sa ngayon kasi ang pagsasabi nila na wala silang komento ay refleksyon noong kanilang hindi kahandaang magpaliwanag. And ito ay badge ng ito ay nagsisilbing palatandaan na meron silang itinatago dito sa mga pangyayaring ito dahil kagaya nga ng sinabi ko kanina, kung ito ay ang pagpunta nila sa Amerika ay dahil sa pagpopromote ng pelikulang Pilipino sa Hollywood, sa international market, I'm very sure na gumamit yun ng pondo ng bayan para sa pagdadala ng entourage niya doon. Kasama ang yung asawa ni Paulo Tantoco, no, si Arroyo Tantoco, Dina Arroyo Tantoco is the social secretary of Malacanang. Maraming mga government officials na nandun. Gumamit sila ng pera ng bayan sa pagpunta doon. Hindi maaari na masatisfy ang mga tao doon sa no comment. Kailangan nilang mag-explain, kailangan nilang magpaliwanag na i-report kahapon na si Dave Gomez, si Secretary Dave Gomez, sinabi niya na ang pangyayaring ito ay isang private event. It's so unfortunate and I acknowledge the fact na si Mr. Paulo Tantoco ay private citizen and it's so unfortunate that his death is being talked about right now. Pero hindi kasi maiwasan na maitapik itong pangyayaring ito dahil kasama niya ang First Lady ng Pilipinas at kasama siya sa entourage ng isang very public event and isang event na paid for by the Philippine government. No comment will not cut it. Kailangan po nilang magpaliwanag, kailangan nilang mag-explain. And ito yung, na-postpone na kasi ito dahil nga nung una, ito ay isang kwento-kwento lang, o walang mga proof, walang masyadong mga ebidensyang naglalabasan. Although yung video na nagpa-party sila night before, at yung pagpanaw ni Mr. Paulo Tantoco ang mga bagay na confirm bago maglabas tong mga dokumento na ito. Ngayon na meron ng mga public documents na nagbe-verifika ng cause of death ni Mr. Paulo Tantoco, it becomes imperative for the palace to explain and to give clarity dito sa mga pangyayaring ito. Masyado nang na-hound ang palasyo ng issue tungkol sa paggamit ng illegal na droga. And doon sa pinublish na document na ni Mr. Bobby Tiglao, sinasabi doon na isa sa mga companion si First Lady Lisa Araneta Marcos at merong involvement, merong mention ng cocaine doon na kung saan nakita nung first responder na merong mga cocaine sa lamesa at sa sahig na nakita. It has to be explained. It has to be explained. Walang
walang lusot dito ang palasyo. Kailangan nila magpaliwanag ng First Lady. And this is something that we cannot just forgo.